Okay, saluhan mo kami ngayon sa paghimay nitong bagong iPhone 16e. Meron tayong mga review at specs dito. Titingnan natin kung itong sinasabing kapalit ng SE line, sulit nga ba talaga? Kasi parang ang offer niya, core features ng iPhone 16, pero mas mababa yung presyo, no? Mga 39,990 daw simula. Oo. So ang mission natin, alamin natin kung yung mga tinipid ba na features, katumbas ba nung presyo based dito sa mga material na meron tayo. Okay? Sige, sige. Let's go. Okay, simulan natin. Unahin natin siguro yung itsura, yung design. Based dito sa mga comparison images, mukhang modernong iPhone na talaga siya. Oh, parang pinaghalo ang iPhone 14 hanggang 16. Ganun. Wala na yung yung makapal na borders saka yung home button ng dating SE. Ang laki ng pinagbago. Malaki palaga. At yung screen, no? 6.1-inch Super Retina XDR OLED na. Mas malinaw, mas maliwanag yan kumpara sa LCD ng SE dati. Oo nga eh. Tapos, importante rin tandaan, based dito sa specs, aluminum frame pa rin, tapos glass back na matte finish. May ceramic shield din sa harap para sa dagdag proteksyon. Ah, okay. Proteksyon sa bagsak. Oo, tsaka IP68, water and dust resistant din. Tapos ito pa, kasama na yung action button. Yun yung pamalit sa mute switch na pwede mong i-program. Tsaka USB-C na rin. Yun, USB-C, finally. Pero ito yung isang kompromiso na nakita natin sa mga tech comparisons, di ba? Standard notch pa rin siya. Ah, hindi pa yung Dynamic Island. Hindi pa. Yun yung parang pill sa taas ng screen ng iPhone 16 na nagbabago-bago para sa alerts, ganon. Wala rin yung bagong camera control button. Yun yung mga tinanggal. Okay, okay. So yun yung sa design. Silipin naman natin yung performance. Kasi dito, parang hindi sila nagtipid based sa mga benchmark reports dito. Dito siya malakas. Gamit daw yung kapayahong A18 chip na nasa standard iPhone 16. Tapos may 8 GB RAM pa, so dapat mabilis to. Oo, mabilis talaga dapat. At ang pinaka-interesante dito, ayon sa keynote transcript ni Apple, nakasama dito yung A18 chip at 8 GB RAM, yan yung kailangan para gumana yung buong suite ng Apple Intelligence features. Ah, yung AI. Oo, yung AI system nila sa iOS 18. Kasama na yung mas matalinong Siri, yung mga writing tools, pati yung pag-generate ng images. So, parang future-proof na rin siya dahil dito. Yun ang importante. Hindi tulad ng SE dati na parang may kulang lagi. Tama. Tsaka meron din siyang C1 5G modem para daw mas efficient sa data connection. Okay, good to know yan. Punta naman tayo sa camera. Dito raw, malaki yung upgrade mula sa SE, sabi sa mga camera reviews dito. Oo, lalo na yung main camera. Meron daw 48 megapixel na main wide camera, tapos may f1.6 aperture at OIS, yun ba yung optical image stabilization, para di masyadong shaky. Oo, yung nga. Para kahit medyo magalaw ka o madilim, mas malinaw pa rin yung kuha. Tsaka kaya na rin niyang kumuha ng high-res 24 or 48 MP na photos. May 2x zoom din na quality pa rin daw. Ah, okay. Pati yung front camera, 12 megapixel na raw na may autofocus na rin. Tapos, suportado pa rin yung portrait mode, night mode, smart HDR5, 4K video, kumpleto pa rin naman. Maganda talaga yung kuha ng main camera based sa mga sample photos na nakita natin, kahit sa low light. Pero eto yung malaking tinanggal na kitang-kita rin sa comparison charts. Wala siyang ultra-wide camera. Ah, oo nga. So, walang pang-landscape na wide shot. Wala. O kaya yung mga macro shots, yung sobrang lapit, hindi kaya nito. Tsaka wala ring spatial video capture. Yun yung para sa 3D video sa Vision Pro. So, malinaw na isa yan sa mga sinakripisyo para bumaba yung presyo. Okay, gets. Pero eto, parang may highlight din. Based sa mga test na nakita natin dito sa sources, yung baterya daw parang mas magaling pa. Oo, nakakagulat nga yan eh. Sabi ng Apple, tsaka kinumpirma ng ilang reviewers dito sa articles, mas matagal daw yung video playback niya, mga 26 oras daw, kumpara sa standard iPhone 16 na 22 oras lang. Paano nangyari yon? Kung pagtatagpi-tagpiin natin yung info dito, posibleng dahil sa combination nung efficient na A18 chip
yung C1 modem, yung iOS 18 optimizations. Tapos siguro dahil wala yung ibang features. Malamang, yung kawalan ng dynamic island tsaka nung high refresh rate display, malakas din kasing kumain ng battery yun eh. Kaya siguro tama yung mga nagsasabi na kayang-kaya nito yung isang buong araw na gamitan. Charging, USB-C pa rin, up to 20 watt, tapos may wireless din up to 15 watts. Wow! Okay, yan malaking plus point yan. At syempre, yung pinaka-importante para sa marami, yung halaga. Yung presyo, oo. Simula 39,990 pesos para sa 128 gigabytes. Mga 15,000 nga yung mura kumpara sa iPhone 16. May 256 gigabytes din, 46,990 pesos, at 512 gigabytes, 58,990 pesos. So, mas mahal siya sa dating SE. Pero ang laki naman ng tinalon, di ba? Based sa mga editorial dito, OLED screen na, Face ID na, latest chip, full AI, mas okay na main camera, USB-C, action button, tapos mas maganda pa baterya. Parang ang daming upgrades eh. Oo nga. So, ang tanong ngayon, para kanino ba talaga to? Well, ayon dito sa market analysis na kasama sa binigay mo, mukhang swak to sa mga galing sa mas lumang iPhone like 11, 12, 13 or yung SE mismo. Yung mga mag-a-upgrade na. Oo. Tsaka para dun sa mga nagtitipid pero gusto pa rin yung, alam mo na, yung pinaka-importante sa Apple experience. Yung bilis, yung baterya, yung okay na main camera, tsaka yung AI. At okay lang sa kanila na wala yung ultra-wide o yung dynamic island. Pati siguro first-time iPhone users. Pwede rin. Kasi hindi na siya yung pinakamura. Pero baka ito na nga yung pinakamatalinong bilhin ngayon kung titingnan mo yung mga review na to. Yung value king, kumbaga. Okay, so ano yung parang bottom line natin dito para sa yung nakikinig? Mukhang nagtagumpay nga itong iPhone na 60e sa pag-carve out ng sarili niyang pwesto, no? Oo, parang ganun nga. Kamera. Tsaka yung mahusay na baterya, binibigay niya yung parang essential na karanasan ng isang modernong iPhone. Yan yung lumalabas sa mga pinag-aralan nating materyales. At yung pagtanggal nga nung ultra-wide tsaka dynamic island, mukhang naging calculated na kompromiso lang yun para maabot yung mas mababang presyo, yung 15,000 pesos difference. Malaki rin yun. Malaki yun. Kaya base sa kabuuan ng sources mo, mukhang tama yung sinasabi nilang bagong value king ito ng Apple. Okay. Bilang pangwakas na palaisipan na lang para sa'yo, dahil nakatutok itong 16E sa performance, AI at baterya, kapalit ng ibang camera features, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa hinaharap na direksyon ng Apple para mismo sa mga susunod nilang standard na iPhone? Interesting question yan. Yun, isang bagay na pwede mong pag-isipan.